Hello po guys. Continuation po guys. Isang mapagpalang pagkakataon po ulit para sa ating lahat. WWTH po, Season 29, Bali Part. Ako guys, lagi akong nalilito sa number. Bali Part 14. Part 14 na guys. Good day to us all po. And a blessing to us all of good peace, good health, good health from head to toe, a very peaceful surroundings, and a continuous mission to be upright, to do good deeds every now and then, maging matuwid at maging mabuti sa araw-araw na buhay na pinapahiram pa sa atin natin Panginoon. Yan po ang ating mission guys, na huwag natin kakalimutan talaga, magpakabuti tayo araw-araw. Pasensya na kayo, ito yung ginamit kong filter, ang nagpaikot-ikot ang aking picture na kasama ko yung dalawa kong alagang lion. Joke lang guys. Medyo bago po yata itong filter na to, ito yung napindot ko guys eh. So alam niyo naman ako pag may bago gusto ko eh, tinatry ko. Guys, thank you so much po talaga. Maraming salamat po. Yung sinabi ko po dyan sa mga part na sinundan itong season 29 ko na nasabi ko eh, ano ba talaga yung ginawa ni Jan na pinasulat sa kanya ng ating creator. Yung pong pinakahuling tagubili ng ating Lord Jesus, yung nga pong sinadya talagang bumaba ng ating Lord Jesus para ipasulat kay Jan yung epistles po ng Revelation. Kasi si Jan po talaga, nung magkakasama pa po sila nung 12 apostol, talagang ang tawag po talaga ng ating Lord Jesus kay Jan ay the beloved one. Siya po talagang pinusuan ng ating Creator. Minsan po ay lagi silang may arguments ni Peter. Pero si Peter po talaga ang leader ng ating 12 apostol. Siya naman po ang pinusuan ng ating Creator para maging leader dun sa 12. Pero si John po, siya po yung pinusuan ng ating Creator. May ibang plano po ang ating Lord Jesus kay John. So minsan po sa isang insidente ng paglalakbay nila ay sinabihan po ng ating mabait na apostol na si Peter, ang ating Lord Jesus na itong isang ito, ano po bang plano nyo dito? Mapapasama din po ba siya sa mga magkakaroon ng matinding kamatayan? Parang ganun, something like that guys, yung conversation nila ng ating Lord Jesus. So sabi ng ating Lord Jesus kay Peter, huwag mong pakialaman yan, may ibang plano ako dyan. Hayaan mo siya, kung mauuna siya o mahuli siyang mamatay sa inyo. Basta hayaan mo siya. Tumawa ang ating Lord Jesus, guys. Kasi parang medyo napipikon po kasi minsan si Peter kay Jan. Pero yan po, lagi po kasing kasama ng ating Panginoon talaga sa mga special na lakad niya. Hindi po nawawala si Jan, si Mateo, si Peter. Yan po tatlong yan ang lagi talagang top 3. Yung pong nakalimutan ko po yung sa season 27 ko yata yun, na may mga chapter hanggang chapter po ang inabot niyan, chapter 10. Kung sino pa pong hindi nakakapanood nun guys, pasyalan niyo po yung profile ko. Hindi naman po sa pinopromote ko po yung season 27 ko guys, kasi napakahaba po nung season 27 ko. Inabot po yan ng 100 plus na parts. Kasi meron pong yung isang book, ewan ko kung book 4 yun o book 5 na inabot ng hanggang 40 parts. Tapos meron po dyang parts na hanggang 20, na hanggang 5, na hanggang 15, na hanggang 18, na hanggang 10. Kaya 100 plus po yung season 27 to. Subaybayan nyo po, marami po akong mga pinili talaga doon na mga importanteng notes ko na talagang kapupulutan po natin ng lesson sa buhay. Pwede po natin i-apply sa pang-araw-araw natin buhay, guys. So, guys, ayun nga po, balik po tayo dito sa present kong ginagawa. Pasensya na kayo, guys, kasi bigla-bigla na lang po may nagpa-flashback sa aking maliit na utak na
talagang parang binubulong po ng guidance ko, ng aking, siguro po talagang kahit pa paano naman po talaga guys, sa observation po ng sarili kong motivation, meron po talaga akong nakukuhang guidance sa ating creator. Kasi hindi naman po sa pag-ano guys, ito ay isang tapat na pagtatawid ko sa inyo na ito pong paggawa ng ganitong content mahirap din po ito guys. Kinakailangan po talaga natin dito ng thoroughly na pagsasaliksik kasi mahirap pong magtawid na magkakamali tayo talaga ng malaking pagkakamali. Yung mga slight mistakes, mga slight na madudulas yung dila natin, yan po unintentional. Pero kung magtatawid ka ng motivation na talagang ang hinahangad mo meron kang nabasa talaga sa banal na love letter na ating creator, kailangan ipagninilayan mo yan guys, kasi yan po ay banal po yung mga nakasulat na dyan, ng mga quotation ng ating Lord Jesus. So far so good naman po sa panonood ko po ng mga documentaries na nagbibigay po talaga ng wisdom, ng life lesson sa bawat isa sa atin kahit pa paano po sa pagsisearch ko po kung ito ba'y sinabi talaga nitong particular na pastor na to, sinearch ko tong verses na to, tama po, yung po talaga yung pagpapaliwanag niya, nakasulat po talaga. Kasi mahirap pong tayo magtatawid na parang pakiramdam nung nanonood sa atin nililigaw pa natin siya. Pangit po yun guys. Ako nga po kahit pa paano sinisikap ko po talaga guys na ang naitatawid ko sa inyo tapat, totoo, with full honesty and faithfulness sa salita ng ating creator. Kasi mahirap po yun kasi hahatulan po tayo ng ating creator kapag tayo nagdadagdag bawas o nag-iimbento, nagkakatha-katha. Bawal po yun. Pinagbabawal po yan ng ating Lord Jesus. Kahit po kudlit lang o maliit na tuldok, wag mong babawasan o dagdagan ang kanyang banal na salita. Amen. So guys, ang dami po nito pag pinipili ko po. Ito po muna guys. Medyo dito tayo mag-focus. Sabi po nung isang pastor na talagang sinusubaybayan ko, Genesis 16 po guys, God says to Daniel, this is all there will be to the end. The close of world history is to tie to the little city called Jerusalem. All the world will focus in Jerusalem as the wrath of God is poured out in the tribulation. Kasi pagpasok po talaga ng matitinding climax ng tribulation guys, magbubuhos po ng galit ang ating creator. So nakaka-nervyos po yan guys, kaya kailangan po talaga guys magtumibay talaga tayo, get a little bit additional strength to our faith each day of our fragile life. Dagdagan po natin ang dagdagan ng faith natin sa paghahagilap natin ng mga motivation na galing talaga sa salita ng ating creator at pagsikapan po nating maisabuhay guys. Yan po ipaulit-ulit, million times ko na pong inuulit-ulit yan. Mamula pa po 2.5 years ago na po ng paggawa ko ng mga contents ko sa ganitong platform, itong particular platform na to na paborito ko. Maraming salamat po sa gumawa ng platform na to. Be blessed po sa lahat ng nasa likod ng platform na to. Sana naman po iikot nyo pa po nang iikot ang mga ganito kong content sa paghahangad ko pong marami pang makakita ng mga motivation ginagawa ko na ganito na nagkakaduktong-duktong. Sigad na po ang bahala sa ating lahat. Amen. So, sabi po nung pastor na to, there are four truths about how fallen simple humans must approach God during the tribulation. We all, as sinners, must be covered to come to God. Number 1 po yan. Number 2, we as sinners cannot use self-made coverings to come to God. Sundan nyo pa po guys, may dalawa pa. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagtatapos nyo talaga ng mga ganitong content na nagkakaduktong-duktong. Gino-glorify po natin ang ating Panginoon through His begotten Son sa paglakap natin ng mga motivation na galing talaga, inspired by the Holy Scripture, by the love letter of our Creator. To God be the glory po. God bless us all po. Sundan nyo pa po yung mga susunod na part.
Maraming salamat po. Pray a lot po. And to God be the glory po ulit. Amen.